Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin upang muli po kaming makapag-usap at makapag-discuss ng inyong Torah, ng inyong salita. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa ngayong Sabbath of Return o Sabado ng Pagbabalik Loob. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo inyong salita at buksan niyo ang aming mga tenga upang marinig namin ang iyong boses, ang aming mga mata upang makita namin ang inyong tamang daan. Nawa Panginoon ay paglinawin ninyo ang aming pag-iisip upang maintindihan namin ang inyong mga pamamaraan ng inyong salita. At muli Panginoon, ibinabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Shabbat Shalom, Brother Richard. Sa umagang ito, ay sa tanghaling ito ay dadako tayo sa isang pinaka-importanting event ngayong linggo na kung saan lahat ng mga Jews, lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon, at lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa Panginoong Yeshua na siya ang ating tagapagligtas. Ito ngayon ang isa sa mga pinaka-big event sa Israel, ganun din sa lahat ng mga Messianic, ang pag-observe ng pagbabalik loob sa Panginoon o Shabbat, ano ba yun, Brad? Sabbath of Return, Shabbat Shuba. Shabbat Shuba, yun nga sabihin ko Or mali. Sabbath of Return. At dito ay hinahanda tayo ng Panginoon upang magbalik loob, ihanda ang ating sarili sa pagsisisi, sa mga kasalanan, paghingi ng tawad sa kapwa, at sa lahat pa. May mga time, Brad, na naranasan ko na ibinabalik ng Panginoon yung mga noon ko pa na nagawang kasalanan, tapos nararamdaman ko yung shame. At isang paraan pala yun ng Panginoon para ipaalala sa atin na ito kailangan mo pa itong i-repent. At nagpapasalamat ako na ganun pala sa ganung paraan gumagawa ang Panginoon. Gusto niya totally na malinisan tayo every year round, upang palagi tayong nagkakaroon ng chance na pagkakataon na makapagsimula uli sa Kanya. Okay, Brad? So, ibalik natin kay Brother Richard ang oras para sa pagtatalakay ng Shabbat Shuba o Yan, pagbabalik loob sa Panginoon. yan. Yun nga, no, mga kapatid, mga kaibigan, no, sa araw ng Sabado, ng pagbabalik, tayo ay inaanyayaan na magbalik loob sa Panginoon. Ang kaharian ng Panginoon ay malapit na. Ito ay binabanggit ni Juan Bautista nung panahon ng gospel, at maging ang Panginoong Yeshua mismo binanggit niya ito. Sabi doon, repent, for the kingdom of God is at hand, Kaya sabi niya ay tayo daw ay ito ng oras na magpasya tayo na bumalik sa Kanya, yakapin ang Kanyang awa at isagawa ang tunay na pagsisisi. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, papanalangin at pag-aalay ng ating sarili sa Panginoon, at may pakita natin ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Huwag nating kalimutan ang Kanyang pagmamahal at habag tayo'y tinawag na maging mas mabuting mga alagad. Handa tayo sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga kautusan, yung Kanyang Torah, at magpatuloy tayo sa paglalakbay ng ating mga puso tungo sa Panginoon. Mahal niya tayo at handa tayong yakapin sa Kanyang kaharian. Magagawa lamang natin ito kung tunay tayong magbabalik loob, kasi hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang karumihan, kasalanan, at ito'y Kanyang kinamumuhian. Bagamat siya'y Panginoon na pagmamahal, hindi kayang mag-dwell o magsama ang kabanalan at ang kasalanan. So, ang Shabbat Shuba or Sabbath of Return o Sabado ng pagbabalik loob, ito ay Sabado o Sabbath sa pagitan ng Yom Teruah o Feast of Trumpet o Rosh Hashanah at Yom Kippur, ang Yom Kippur, ito yung Day of Atonement, may isang Sabbath lang yan. Ang tawag diyan ay Sabbath of Return o Sabado na panunumbalik, So ang
isa sa mga puntos ng panahon na ito, ngayong araw mismo na 'to, ay panahon ng pagbabalik. Ang Sabat ng pagbabalik ay panahon ng pagmumuni-muni at pagsisisi. At ito ay pagkakataon para tayo'y magbalik loob sa Panginoon at suriin ang ating mga buhay, ano. So, ito yung time ng reflection. Ano bang ginawa natin? Habang may buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. So, ah, pag magmuni-muni tayo, i-reflect natin ano bang ginawa natin. Ano ba mga nagawa natin na hindi dapat nating gawin at ang mga dapat nating gawin na hindi natin nagawa, no? So yun yung tinatawag nila, Sister Deb, na sin of omission. Yung At sin dapat of mong gagawin commission. pero hindi mo nagawa. Tapos yung sin of commission naman, tinatawag nila, ito yung ginawa mo na hindi mo dapat gawin. So ito yung mga ano, no. Alam natin na ang Torah ay may 613 commandments, ano. Although karamihan naman dito ay balido lang kapag may templo. So pero marami pa rin ang pwede nating gawin, no. Ito Lahat ay ng applicable sa individual. yan, no. Yun ang i-apply natin. So ang mga commandments ay hinahati ito sa yung tinatawag na positive commandment at negative commandment, no. Saka yung do's and don'ts, no. Positive commandment, ito yung mga do, mga dapat nating gawin. Katulad ng sa Ten Commandments, yung do is honor your father and mother so that you will live long in the land. Ito yung gagawin, no? Yung mga negative commandment and yung don't, yung thou shalt not have any other gods before me. O huwag kayong Yung magkaroon mga may do not. yung may Tapos yung iba naalala ko yung itong gawin mo. yan. Iba naman, do not, wag mong gagawin. So, ito ay nagre-represent ng dalawang bagay. Sinabi ng Panginoong Yeshua na napakaliit ng makitid ang daan patungo sa buhay. So, ang ano natin, yung positive commandments, ito yung steps. Ito yung mga steps na tinutungtungan natin. Ito yung madadaanan natin. Yung negative commandments naman, yung mga don't. Ito yung guardrail. Ito yung para hindi tayo mahulog sa left or right. Kasi bangin yan, bangin, ano. So, yun yung parang pinaka-ano natin, guide. Gina-guide tayo, hindi natin pwedeng gawin ito, hindi natin pwedeng gawin ito. Tapos ito yung mga gagawin natin steps by steps, no. Tapos tinuruan din tayo ng Panginoon para matandaan natin ang 365 ay negative commandments. Ito yung mga araw. 365 days a year, no. Tapos yung mga buto naman natin ay 248. There are 248 positive commandments, no? So bawat ano natin yung mga buto-buto natin, iyan ay mga commandments, ano? So mga positive commandments. So mga palatandaan na binibigay ng Panginoon sa atin. So ito yung mga panahon na kailangan tayong bumalik. Kapag tayo lumihis, kailangan tayong bumalik, no? So yan yung una. Pangalawa ay kapatawaran. Ang mensahe ng Sabado ng pagbabalik o Sabbath of Return ay forgiveness o kapatawaran. Ipinapaabot sa natin ang ating pagsisisi at dasal para sa kapatawaran mula sa Panginoon, ano. Iniimbitahan natin ang kanyang awa at habag sa ating mga puso. Yung isa sa mga components actually ng forgiveness, unang-una, binanggit ito sa Torah na ang kapatawaran ay unang mangyayari kapag dapat tayo ay nagsisisi. So ibig sabihin, magsisisi lamang tayo kung alam natin kung anong pinagsisisihan natin. Kasi pwede ka nagre-repent ng something na hindi naman pala kasalanan yon. Tapos yung kasalanan, ayaw mo magsisi kasi tingin mo yun ang tama. So hindi rin repentance yun. Ang unang-una diyan dapat umaayon tayo sa salita ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, ito'y kasalanan, dapat i-admit natin na iyan din ay kasalanan, no? So 1 John 3:4, sabi doon ang kasalanan ay ito yung mga kontra sa Torah. Ito yung mga laban sa Torah, no? Transgression against the law, which is the Torah, no? So yun ang ano, no? Para patawarin tayo, dapat magsisisi tayo. Tapos hindi na natin gagawin yon
at susunod na tayo sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga palutuntunan, wag na tayong ihiwalay doon. Tapos handa rin tayo na tumanggap ng parusa. Yun ang components ng kapatawaran, ano. Tapos bahala ang Panginoon ngayon kung paparusahan tayo o hindi. Pero handa lang tayo. Pero ultimately, ang parusa talaga natin ay kamatayan. Kasi for the wages of sin is death. Ang hatol o ang hindi sweldo, parang sweldo eh. Yung kung kumbaga ang pinaka ano ng kasalanan natin, Yun ang sweldo mo, yun ang palit. parang ganun eh, yung wages eh. Wages of sin is death. Ikaw mamamatay. Kaya lahat mamamatay. Pero ang gift of God is eternal life. So kaya tayo i-resurrect, no? So yun ang kapatawaran. Tapos At Brad, I think kailangan nating linawin yung tungkol dun sa kapatawaran. Ano ba yung mga kasalanan na dapat nating i-repent? yan, Ang pinakamalinaw dito, pag tayo nagbabasa ng Torah, ay ma-define yung kasalanan doon sa mga binanggit ng Panginoon na ayaw niyang gawin natin at yung mga binanggit ng Panginoon na nais niyang gawin natin pero hindi natin nagagawa. Yun po ay kasama sa ating pag-repent, lalo na po doon sa mga hindi pa nakakaalam o iba yung naituro sa kanila tungkol sa paghingi ng tawad. Minsan hiningi natin ng tawad yung hindi naman kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kasama correct. yun. So, pinakamahalaga po ay i-define po natin yung kasalanan ayon po sa mga panukala sa Torah. At sino ba yung brother nagbanggit ng sin is transgression of the law? Si John. Dinefine ni Apostle John. John ang kasalanan ay ang paglabag sa batas o mga panukala ng ating Panginoon. Yan, tama yan, Sister Deb, ano. So, yan ang una yung pagbabalik loob at tas kapatawaran, ano. Pero sinabi rin ng Panginoong Yeshua na tayo ay hindi patatawarin ng Panginoon kung hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin. Kasama yon sa Kasama yun. gagawin Dapat, natin. dapat Act of repentance. dapat marunong tayo magpatawad. So, pinatawad muna natin ang kapwa natin bago tayo patatawarin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Kasama din pala Brad yung alalahanin natin yung mga tao na nag-create sa atin ng galit, ng yan, inis. At i-release po natin yung para tayo po ay lubos na makatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. kapatawaran mula doon sa mga na-offend tayo Oh at yeah. kapatawaran sa mga naka-offend tayo. Ngayon, Kasi magkaiba yun. naalala ko Brad, yung utos niya doon, yung love others as you love yourself. Kapag meron tayong galit sa kapwa, hindi natin sila namamahal dahil nandun yung galit. Meron So, parable ang Panginoong Yeshua na sabi niya, kung ikaw ay magsasakripisyo sa templo at naalala mo na ang kapatid mo ay galit sa'yo, iwanan mo muna yung sacrifice alay. at makipag-ayos ka muna. Kasi kung hindi ka makikipag-ayos sa nakikita mo, paano ka makikipag-ayos sa hindi mo nakikita, di ba? Which is ang Panginoon. So makikipag-ayos muna tayo doon sa na-offend sa atin, sila yung galit sa atin, no? Yung galit naman tayo dahil sa ginawa nila, patawarin din natin, no? Ngayon may tanong si Sister Deb, paano kung hindi humihingi ng tawad? Hindi, okay lang 'yon. Patawarin lang natin sa atin. As far as we're concerned, sa kanila naman yun. as far as we're concerned, wala na 'yon. Pinatawad na natin. Pero hindi nila matatanggap yung kapatawaran until sila ay humihingi rin ng tawad. O magpatawad din. Magpatawad at hindi, ngayon kung halimbawa, pinatawad natin, pero hindi naman sila humihingi ng tawad, hindi nila matatanggap yung kapatawaran na yon. Pero tayo, wala na tayong burden. Yun, ano? So, yung susundin lang natin yung utos ng Panginoon sa atin. No? So, ang next, una, sabi natin, ang pagbabalik, panahon ng pagbabalik. Pangalawa, kapatawaran. Pangatlo, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa panahong ito, tayo ay tinutukso na masunod ang kalooban ng Panginoon ng buong puso. Tayo ay parang inaanyayaan o iniimbitahan, no?
o iniingganyo, mas magandang word na yan. Tayo ay iniingganyo sa panahon na ito na sundin ang kalooban ng Panginoon ng buong puso. Na tayo ay nagiging handa, na tayo sundan ang kanyang sundin ang kanyang mga utos at itaguyod ang kabutihan. No? Ito yung panahon na ito. Tayo ay inaanyayaan, iniingganyo ng panahon na ito, ng Sabbath of Return o Sabado ng pagbabalik loob, na tayo ay sundin natin ang kanyang mga utos. Na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban ng buong puso. Kung ano yung ikinalulugod ng Panginoon, yun ang gawin natin. Gagawin natin, ano? So yan, ano? At itaguyod ang kabutihan. Kung ano man yung kabutihan, yung goodness, kindness. Kasi ito, Sister Deb, ano? Ang maling akala ng mga tao, ang fruit natin o ang ating bunga ay yung nag-disciple tayo, nakapag-witness tayo. Oo, yun ang Hindi yan ang bunga, ng no? sumikat na kaalaman na ang pag-share ng salita ng Panginoon ay yun ang bunga. Yun ang bunga, hindi po yun ang Kaya bunga. lang, dinefine din ni Apostle Pablo yung fruit of the Spirit, which Yan, is kailangan ma-develop muna sa ating sarili. yan. Oo. Sa Galatians chapter 5. Yan. Kasi kung ganun, si Elijah wala, isa lang bunga niya, si Elisha lang. Na-disciple niya isa pero Iisa lang. nabanggit siya sa Oo, ulit-ulit siya nababanggit sa Bible. anong klaseng puno yun kung isa lang bunga, di ba? So, hindi po yun ang bunga, no? Yung iba, katulad ni James. Si James, namatay agad, di wala siyang bunga, di ba? Kasi namatay agad, Hindi po yun ang bunga, no? Ang bunga po ay yung fruit of the Spirit. Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. So yung kindness, yung kabutihang loob, ano? Yan dapat maging mabuting tao tayo. Yung goodness, yung gumagawa tayo ng mabuti. Ito yung nag-grow sa atin. Ito yung bunga ng banal na espiritu. So, ito dapat may nagmamanifest sa atin. Tinitingnan natin ang sarili natin. Mas mabuti ba akong tao ngayon o mas sumama pa yata lalo, di ba? Kaya yung iba, born again, naging burn again eh. Yun ang biro ng iba, no? Kasi mas sumama pa ang ugali. Imbis na maging wala kang sound, sis. Na wala kang sound. Ang sabi ko kanina, o kaya naging born against. Naging Nung born ma-born again sa again, Torah. naging against sila sa Torah. Sa Yan, mga wag utos naman ng ganun. Panginoon. Wag sana silang maging against the Torah kasi salita ng Panginoon yan. Yan ang basihan ng Pero, ating Brad, right. inaano ko rin, ina-acknowledge ko rin yung malaking tulong din para sa akin yung ako ay nakaranas ng born again as a Christian dahil natuto ako magbasa ng Biblia. At habang tumatagal, ay ang dami ko nakikita doon na bakit hindi ito sinusunod na as a Christian, hindi namin ito sinusunod. Yeah. So, ang daming questions na hindi masagot-sagot hanggang sa nakita ko na kailangan palang bumalik tayo sa Torah. Kailangan bumalik sa Torah. Yan. Yan kaya ito yung panahon na pagbabalik loob ito yung Sabbath of Return. So, hindi lang po sa panahon na pagbabalik, yung kapatawaran at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kundi ang pag-aalay sa sarili. Ito'y nangangahulugan na ang pagsisisi ay pag-alay ng ating sarili sa Panginoon. Ito ay hindi lamang sa pagtanggap ng kapatawaran, kundi ang pagtanggap ng ating papel bilang mga alagad ng Panginoon. So, bilang tagasunod. Meron tayong responsibility. Iaalay natin ang sarili natin sa Panginoon. Yun ang actually may tanong ang Panginoon doon sa sabi niya, nung sinabi niya ng what profits a man if he gains the whole world and yet loses his own soul. Tapos sabi pa niya, tinanong niya, kasunod nun, sabi niya, how much will a man give for his soul? So magkakaano ang kayang ibigay ng tao para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yan ang ang batas ng Panginoon is life for life. Yan ang batas niya, kaya sinabi rin niya, buhay, ang kabayaran ng buhay ay buhay din. Yan ang sabi niya. Kaya nga yun yung capital punishment sa murder. Yes, oo. Buhay mo yung kapalit kapag nakapatay ka. Pero in exchange,
para tayo ay yung buhay natin ay para mailigtas natin, dapat maibigay din natin ang buhay natin. So life for life. Hmm. Nagbigay ang Panginoon ng buhay Total niya. submission. Oo, yung nagbigay ang Panginoon ng kanyang buhay, Yeah. yung buhay din natin ang kapalit nun. Ibibigay din natin kasi life for life eh. Yan yung ano no. Kaya pag-aalay ng sarili natin. Ano bang kaya nating ibigay para mailigtas natin ang ating sarili? Kung wari, nalaman natin na yung kumbaga biglang may dilubyo na darating ano or alba kunwari ayan na parating na ang mga kunwari sa isang lugar ayan na Mga yung kalamidad. ayan na kalamidad. Meron ka lang ano isang way para maligtas alba sa helicopter gano'n ano. Pero anong pwede mong ibigay para mailigtas ka, di ba? At that moment. At that moment. Or another example, na-diagnose ka ng isang incurable sickness. Tapos merong gamot na siguradong makakagamot pero ang tanong, magkakano mo kayang bilhin ito? Bibigyan mo lang ba ng konti? 10 piso lang ba? 100,000 lang? O magkakano? 1/10 ng ano mo, ng kakayamanan mo, bibigay mo Ang yung presyo nun, buong kayamanan Oo. mo. Oo, kung So, mamimili ka ngayon, health or wealth? yan, no? So pili ka, no? Pipili tayo. So, ang pag-aalay ng sarili sa Panginoon. So, kapag ka sinabi ng ano, ililigtas kita, sabi doon ng ano, ililigtas kita pero alipin na kita. Yeah. Buhay ka pero ikaw yung mamumuhay sa akin. So, pipili ka, mamamatay ka diyan or mabubuhay ka sa Panginoon pero magsisilbi ka sa kanya habang buhay, di ba? So, siguro mas magandang piliin na ialay natin ang sarili natin sa Panginoon na para mailigtas natin ang sarili. Kaya sabi doon, he who finds his life, he who clings to his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Sabi ng Panginoon, di ba? Sino man ang nag-aano sa kanyang buhay ay mawawala. Yung inahawakan niya yung buhay niya. At kung sino man ang mawawala ang buhay dahil para sa Panginoon, ito'y makukuha niya ulit, mahahanap niya. No? So, yan yun, ano? So, ito ay panahon din ng pagmumuni-muni. So, katulad nga na nabanggit natin, yung pagmumuni-muni natin, pag-isip-isipan natin maigi, ano ba talaga, no? Ano bang ano natin? Ano bang patutunguhan natin? So, ano bang ginawa natin sa buong taon? Tayo ba ay naging mabuti? Tayo ba ay naging masama? Kung tayo ba ay kukunin na ng Panginoon ngayon, ano ba tayo? Ano? Ay, ang problema, Sister Deb, ng assurance of salvation na binabanggit ng marami, ano? Pag nag-pray to receive ka, parang ligtas ka na eh. Kahit anong kasamaan pang gawin mo. Pero mali po yun. No? Kasi dahil doon, nagkakaroon ng maling assurance ang tao na parang wala na siyang gagawin eh. Ito'y tagilid, ano? Hindi ito biblical. Sinasabi ng Panginoon na dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ang pagpanalangin para tanggapin ng Panginoong Yeshua bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas ay napakagandang bagay. Pero ito'y simula lamang. Hindi ito yung simula at dulo. At kaisa-isang After gagawin this, mo. tapos na. Parang wala na, okay ka na. Hindi po. Sabihin, habang buhay tayo, yun ang chance natin na makita sa buhay natin yung tunay na pagsunod sa Panginoon. Tunay na pagmamahal sa Panginoon. So pag muni-bunihin natin, ano bang nagawa natin? Tama ba mga ginawa natin? Paano natin ma-improve ang sarili natin sa Panginoon, sa harap ng Panginoon? Tapos itong panahon na ito rin ay panahon ng pag-asa, no? Na habang tayo ay buhay, tayo ay binigyan ng pag-asa at bagamat tayo ay nagkakasala, may pagkakataon pa tayo magbago at bumalik sa landas ng kabutihan. Kasi pag patay na tayo, wala na, sising alipin na. That's it. Sabi nga nila, that's it, pansit. Wala na. Wala na talaga kasi the end na eh. At hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Yun ang problema. So habang buhay, sabi nga sa Hebrews chapter 4, habang tinatawag ito na ngayong araw na to, as long as it's called today, sabi niya, no?
dapat we should not harden our hearts. Huwag na daw natin titigasan ng ating puso. Habang buhay tayo ay magsisi. Ang isang sage o isang nagtuturo nung mga lumang panahon pa nung unang panahon. Tinanong siya ng mga disipulo, sabi niya sa mga disipulos niya, dapat ang tao magsisi. At least magsisi siya ng isang araw bago siya mamatay. Sabi niya, no? Sabi ng mga disipulo niya, pero wala namang nakakaalam kung kailan mamamatay ang tao. Sabi niya, kaya nga dapat magsisi ka na ngayon kasi hindi mo alam kung bukas buhay ka pa . A day before you die. Nung nagtuturo nung isang rabbi, ano? So, ito po yung sinasabi rin ng ganun din sa Book of Hebrews, ano? Habang tinatawag ito na ngayong araw na to, while it's called today, wag na natin tigasan ang puso natin. Lahat ng pwede nating gawin para tayo ay makarating sa landas ng buhay, ay itodo na natin. At tandaan po natin, sinabi ng Panginoong Yeshua, na konti lang ang makakarating. May quota Sister Deb, may quota. Ang Panginoong Yeshua na nagsabi nun, hindi lahat maliligtas. Sabi niya, konti nga lang. Ngayon, kung konti lang yung quota na yon, gawin na natin lahat ng paraan natin para makasali doon sa quota na yon. Kasi hindi natin alam kung anong, di ba? Kaya pa ba? Pasok ba tayo ron? Huwag tayong maging pabanjing-banjing sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi pag nangyari yon, sising alipin tayo, no? So yan yung pang-anim, ano? Una, panahon ng pagbabalik, ano? Tapos kapatawaran, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pag-aalay sa sarili, ang pagmumuni-muni sa panahong ito, ang pag-asa habang tayo'y buhay pa, at ang pang-pito na punto, Sister Deb, ay pagmamahal sa Panginoon, ano? Huwag nating kalimutan na ang Panginoon ay laging nagmamahal sa atin at handa tayong yakapin basta tayo handang bumalik sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, kung mahal niyo ako, gawin niyo ang aking mga kautusan. Nasa Juan 14:15, John 14:15. Sabi ni Yeshua, if you love me, keep my commandments. Tapos sabi ng Panginoon din, sa John 14:21, kung sino man ang gumagawa, kung sino man ang merong ang nananahan sa aking mga kautusan at ginagawa ito, sila ang tunay nagmamahal sa akin. At ang mga nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at mamahalin ko rin at ipapakilala ko ang sarili ko sa kanila. John 14:15, John 14:21, ano? At dito binanggit ng Panginoon na ang kanyang language of love, Sister Deb, ay hindi yung kinakantahan natin siya, hindi yung puro nagbibigay tayo ng praise, offering, yung hindi tayo yung puro lagi nagsisimba. Okay lahat yun. Pero ang language of love niya, para maipakita natin na nagmamahal tayo sa kanya, yung i-keep natin ang commandments niya. Binigay natin lahat, pero wala rin naman, di ba? What is that? Sabihin, Brad, mararamdaman niya na mahal natin siya kapag nakikita niyang sumusunod tayo sa kanya. Yan, pag sumusunod tayo sa kanyang Torah, sa kanyang kautusan. So yan ang mga yung sa panahon na to na Sabbath of Return, o Sabado ng pagbabalik loob. Dagdag ko din, Brad, yung sa Hebrews 3:15, ang sabi dito, ngayon na narinig niyo ang aking tinig, o narinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Yan, Anong balik tayo sa kanya. Yan, so wag na tayong wag na tayong magmatigas. Kasi walang mangyayari. Pag narinig na natin, alam na natin na mali tayo. Wag na natin hindi iba naman turo sa akin ni pastor, iba naman ang turo sa akin ni ganito. Lahat 'yan ay baliwala kasi sabi ng Panginoon, sabi ng Ama, makinig lang daw tayo sa Panginoong Yeshua. Wala nang iba. Kung ano sinasabi ng Panginoong Yeshua, yun na yun. This is my son, listen to him. Yan, this is my beloved son, whom I love. Listen to him. Talagang pag kinontra pa natin yun, wala na. Di ba? Kaya nakita din natin kung gaano binahal ng Panginoon ang ating Ama dahil siya ay sumusunod sa kanyang Ama.
Hanggang kamatayan, Sister Deb. hanggang Hanggang kamatayan. kamatayan. Ganun ang pagmamahal ng Panginoong Yeshua sa kanyang Ama. Sinunod, ang sinasabi lamang niya, ako ano lang sinabi ng kanyang Ama. Yun ang Kung aking anong yun din ginawa ang niya, aking tinuturo sa inyo. yun lang ang yun lang kung ano, yung pinagagawa sa kanya, yun lang ang ginawa niya. Hanggang kamatayan, Sister Deb. Kaya ang Panginoon ay talagang ang Panginoong Ama ay ginawa naman ng Panginoon na inilagay siya sa kataas-taasan na kung saan lahat ng bibig ay magsasalita na ang Panginoong Yeshua ang Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Mapalangit, mapalupa, mapapailalim ng lupa, kung sino man yung mga ando doon, lahat ay luluhod. At dapat ikukumpisal na ang Panginoong Yeshua ay Panginoon para sa ikalulugod ng Ama na nasa langit. Ano? So, yan, Sister Deb, ano? Yan ang pinaka-essence ng Sabbath of Return. At may konti pa tayong oras, mai-discuss na rin natin konti yung Yom Kippur, ano? Ang Yom Kippur, ito po ay sa Kol Nidre, sa linggo ng gabi, linggo ng hapon, sundown, dapat inutusan tayo na tayo ay mag fasting, no? So normally it's a 25-hour fasting. May tatlong klaseng pag-aayuno. Tatlong fasting yan, Sister Deb, no? Una, yung tinatawag na absolute fast. Yung wala talagang pagkain at inumin, absolute fast. Isang araw, 25 hours, no? Tapos yung normal fast o yung normal na pag-aayuno, walang pagkain pero may tubig. Tapos yung partial fast, yung katulad ng ginawa ni Daniel, na vegetable lang siya, walang karne. Or yung iba nag-i-skip ng meal, o walang mga tsokolate, kape, walang Kaya, 1 meal a day lang. one meal. Pero konti lang. Tapos ginagawa rin dito, Sister Deb, naliligo, ano? Talagang clean. Normally, nagsusuot tayo ng puti. Suot ng puti. Tapos nagko-confess talaga tayo. Hindi tayo nagpapabango, walang jewelries, Walang walang make-up. walang mga makeup, natural, pero sabi ng Panginoong Yeshua, dapat may konting oil ang buhok para hindi ka naman mukhang losyang na ito nag-aayuno ito. Dapat hindi nila Malinis lang tingnan. na nag-aayuno tayo. Dapat sikreto, no? Mukhang malakas pa rin tayo dapat, mukhang maayos tayo. So, during this time, dapat iwasan natin yung mga worldly activities. Walang pagtatalik sa mag-asawa, walang mga masasamang ginagawa or whatever, ano. Especially kasalanan, wag gagawin, ano. Maging maingat sa Mag-spend time tayo ng prayer. pagsasalita, pag-iisip, sa mga ginagawa. Tapos normally, Sister Deb, yung evening ng Sunday, ito yung tinatawag na Kol Nidre or renunciation of vows. Ito yung inire-renounce natin lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga ano sa atin, yung mga pangako natin na napako, mga sumpa, mga hatred, yung bandage breaker, Sister Deb, maganda itong panahon ito. Yan, ano? Bandage breaker. Isa sa mga recommended books yan, i-renounce natin yung mga bandage na nagawa. Kaya yung mga lahi-lahi ng sakit dahil may bandage sa family, no? So bandage breaker, maganda yan. So prayer, Book of Psalms, basahin natin yan aloud. You know, we have the whole day na basahin yung Psalms if we want to. Or pakinggan natin, no? Kailangan malinis ang ano natin. Sabat din yon habang nag-aayuno. Habang nag-aayuno. Yan yung Sabbath. Ang translation kasi, Sister Deb, sa English is Sabbath of Rest. Pero mali po yun eh. Ang tamang sa Hebrew talaga noon ang tawag doon na Shabbaton. Ang ibig sabihin na to, Sabbath of the Sabbath. Sabbath of the Sabbath. Kumbaga may Sabbath na, siya ay Sabbath ng mga Sabbath. Talagang malupit talaga. So, in short, holy among the holy days. Pinaka-holy sa mga holy days. So, napaka-importante po na hindi tayo nagtatrabaho during this time. At tayo po ay nagpapahinga lamang sa Panginoon, ano? So, at mag-ayuno tayo, fasting and prayer. Commandment po 'yan nasa Leviticus 23. Andun po 'yan, ano? So, wala na siguro tayong oras, Sister Deb, ano? So, medyo ano na, oo.
So tayo'y mag-conclude na. Wala kang sound, Sister Deb. Napakalinaw po na ito po yung panahon na kailangan po nating sama-sama tayo kahit sa kanya-kanyang lugar. Sama-sama po tayong mag-ayuno, humingi ng tawad at manumbalik sa Panginoon. At hindi po ito yung tinatawag natin pareho ng ginagawa ng karamihan na yung pag Biyernes Santo nakakapag repent sila, nakakapag-ayuno o hindi kumakain ng karne, and yet wala yon sa Biblia, wala po yon sa mga utos ng Panginoon. Ito po yung pinakautos ng Panginoon na lahat ng tao ay manumbalik sa Kanya at magpasimulang sumunod sa Kanyang kalooban. So, balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapag-usap patungkol po sa Sabado ng pagbabalik loob o Sabbath of Return. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo itong salita ninyo upang ito po'y makarating sa mga pusong naghahanap at nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Muli, Panginoon, ay binibigay namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shalom.